Posible nga ba na ang isang PBA coach ay palitan na ng kanyang team dahil hindi satisfied sa nagiging performance nito? Ang tinutukoy natin dito na posibleng mapalitan na si Ronald Tubid, na ang balita hindi na raw kontento ang Terrafirma sa nagiging performance nito, lalo na doon sa last conference kung saan maganda ang simula ng Terrafirma, pero nung bandang huli ay nagkasunod-sunod ng talo at maaga silang na-eliminate. Gusto na raw ng management ng bagong approach dito sa team nila at baka palitan na itong si Ronald Tubid. Pero ang sabi nga ng mga kritiko ng Terrafirma, kahit si Tim Cone nang ilagay mong coach dyan, kung hindi magbabago ng polisiya ang nasabing team, ay mababaliwala pa rin ito. Dahil syempre alam naman natin ang gawa ng Terrafirma na palaging pinamimigay yung mga draft picks nila at yung mga top players sa SMC, kaya hindi sila nananalo. Kaya sabi nga nila, baliwala din kung papalitan mo si Tubid kung yung polisiya ng team ay hindi magbabago. Kaya nga tignan natin kung talagang papalitan ng Terrafirma itong si Ronald Tubid. Kasi nakita natin itong Blackwater nagpalit ng coach. Kahit na sabihin natin farm team itong Blackwater, pero nagpalit sila ng coach dahil in-expect ng management na magiging mas maganda performance nila. So tignan natin kung ano magagawa ni Pat Aquino. Baka itong Terrafirma ganun din ang balak gawin, na itong line-up nitong si Coach Ronald Tubid baka palitan at baka pati na rin yung coach ay mapalitan din. Tignan natin kasi ang kinakailangan nga nitong Terrafirma kung gusto talaga nilang manalo ay baguhin nila yung sistema nila at wag nang i-trade yung mga top players nila sa SMC o sa kahit sino pa mang team unless magiging ka-equal value yung kapalit. Kapag yan ginawa ng Terrafirma, ayun magiging mas maganda yung tsansa na talaga sila ay manalo. Pero kung hindi nila gagawin yan, baliwala lang yung magiging coaching change sa nasabing koponan dahil matatalo pa rin sila. Hindi pa tapos yung issue dito kay Coach Cheng Giao at kay Commission at kay Team Manager, Team Governor Francis Chua ng Barangay Ginebra. Dahil sinabi sa isang panayam nitong si Francis Chua na minura daw nitong si Coach Cheng Giao yung player niya na si Ralph Koo. 3 beses daw itong minura ni Coach Cheng Giao at sinabi pa rin dito ni Francis Chua na ito raw si Coach Cheng Giao at yung import niya si Jalen Johnson, ganoon din daw ang ugali na nang-Alaska ng mga players ng Ginebra. At sinabi niya na ang layo-layo daw ng ugali ni Coach Tim Cone dito kay Coach Cheng Giao. Samantala naman ang sinabi ni Coach Cheng Giao, ito raw si Francis Chua ay tinatakot yung mga players dito sa PBA at pati na yung mga referees. At sinabi rin ito na bakit daw hindi nag-a-apply yung rules ng PBA sa team governors dito kay Francis Chua. Kaya nga marami ang nagsasabi ngayon na ito talaga ang gagawin daw nitong SMC. No? Ang tinitignan natin dito, ano kaya magiging aksyon ni Commissioner Billy Marcial dito sa nagiging iringan nitong si Coach Cheng Giao at itong si Team Governor Francis Chua. Dahil nagpapatuloy ito kahit tapos na yung championship. At matindi kasi yung sinabi ni Coach Cheng Giao, bakit hindi na ina-apply yung rules ng PBA dito kay Francis Chua. Kaya nga marami nagsasabi na baka kinakailangan na talaga na magsalita si Commissioner Billy Marcial tungkol dito sa bagay na ito. At yan naman talaga yung masasabi natin na dapat mangyari. Kinakailangan na mag-comment ng PBA dito sa nasabing issue dahil syempre matindi yan. Kaya nga hindi ako magtataka talaga kung maraming fans na nagugulat at napapaisip bakit hindi nagko-comment si Commissioner Billy Marcial. Ito ba dahil involved si Francis Chua? Yung sabihin nating, well, alam natin, very powerful yan pagdating sa PBA. Yan ba dahilan kung bakit hindi siya nagsasalita? Tignan natin kung ano gagawin ngayon ni Commissioner Billy Marcial tungkol sa nasabing iringan ng dalawang panig. Ang San Miguel Beermen ngayon, tingin na raw dito sa magiging import nila sa susunod na conference. At bukod dyan ay meron daw binabalak na mga trades pa na gagawin itong San Miguel Beer. Mukhang sa unang-una pagdating dito sa import, si KJ McDaniels daw yung una nilang tinitignan na baka kunin kung available pa to. At yung isa pang tinitignan daw ng San Miguel Beer naman na trade ay kung makukuha na ba nila si Tyler Teo mula sa Phoenix Fuel Masters na matagal-tagal na tong dapat nangyari. 2 seasons ago pa dapat napunta sa San Miguel do si Tyler Teo. Ewan ko ba't hindi natutuloy yung trade. Pero ngayon daw mukhang mangyayari na yan talaga. So yan daw yung binabalak ng San Miguel Beermen. So tignan natin kung ano magagawa dito ni Coach Leo Austria. May pagpatuloy na ang nasabing trade. Yung pagkuha ng import, napaka-importante ng San Miguel sa San Miguel na as early as possible kumuha na sila ng import para ma-judge nila agad kung ito'y mag-fit ba sa sistema nila o hindi. Dahil ilang beses na nating nakita
Paulit-ulit na lang, every conference, palagi may problema sa import itong San Miguel. Never silang nakatapos ng isang conference nang hindi nagpapalit ng import. So ito ngayon ang nagiging issue dito sa San Miguel Beermen. Tignan natin kung magagawa nila ng paraan ito. Kaya nga yan ang nagiging issue ngayon dito sa San Miguel dahil palaging yun ang nagiging problema, yung kakulangan nila ng import na nag-fit to sa sistema. At syempre ito naman pagkuha kay Tyler Tio, expected na rin yan dahil ang San Miguel ngayon gustong maka-acquire ng isang top point guard na talagang pupwede dito sa kanilang roster. So yan yung mga major developments dito sa San Miguel Beermen at tinaasahan talaga natin. Nagagawa ng hakbang itong San Miguel para iyan ay maayos sa lalo't madaling panahon. Dahil syempre itong Governor's Cup, pinaasahan natin mag-uumpisa yan immediately after itong Commissioner's Cup. Dahil nga medyo compressed yung schedule ng PBA para bigyan daan yung preparation sa Gilas nitong si Coach Tim Cone at ng ating national team. Kaya ganyan ang nangyayari. At ang huli nating balita ngayon na ito raw Barangay Ginebra ay ready na dito sa finals at sinasabi na hindi sila naniniwalang underdog ang TNT. Pero base sa opinion ng mga eksperto, favorite talaga ang Barangay Ginebra dito sa finals. At sinabi naman ng mga observers ay halos sure ball na best player at best import si RJ Abarientos at si Justin Brownlee. Walang duda na si RJ Abarientos ang best player of the conference. Nakita naman natin yung laro nito talaga. Siya na nagte-take over sa Barangay Ginebra. Ito of course, si Justin Brownlee, alam natin na yan ay palagi naman nagiging best import, no? So, hindi na ako magugulat dyan. Kaya nga itong TNT talagang underdog sila dito sa finals kontra sa Barangay Ginebra. Kaya nga talagang masasabi natin na ang TNT ngayon ay isa dito sa mga teams na kinakailangan gumawa ng hakbang para mapigilan si RJ Abarientos. Sa panig naman ng Ginebra, kinakailangan lamang talaga nila na ipakita na sila ay ready na dito sa finals. At medyo matagal-tagal nang hindi nagcha-champion ng Ginebra kumpara dun sa usual na alam natin, dapat at least once a year nagcha-champion yan. So mukhang kinakailangan talaga ng Barangay Ginebra na gumawa na ng hakbang para sila ay manalo. So tignan natin kung anong gagawin ngayon ng Barangay Ginebra dito, no? Para sila ay makapag-champion na. Kaya medyo magiging matindi yung gagawin ng Barangay Ginebrang pagbabago dito sa kanilang lineup. At talaga namang masasabi natin na siyan dahilan kung ba't sila ay nagiging favorite ngayon. Of course, alam natin na itong Barangay Ginebra kinakailangan talaga na pagandahin yung laro nila dito sa finals dahil hindi naman susuko ang TNT. Dahil alam natin pipilitin ng TNT na manalo ng championship. Kaya nga itong tropa, tanda natin yan ang defending champion. So gagawa yan ng paraan talaga para manalo dito. So kung ikaw naman ang San Miguel, kinakailangan gumawa ka rin ng hakbang para masiguro na ikaw ay isa doon sa mga players at mga teams na makakapagpanalo dito sa lineup at manalo na ng championship. Binabati natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Anthony Alon, si Dexter Domer, si Michael D, Ireneo Salangsang, si Joshua Giray, Espeo at Rosales family, si Dexter Domer, si RG Bueno, si Katsakino Dukusin, si Monde Guzman, Joseph Pineda, si Malyari Mascariñas, si Jonel Alagon, Ronald Verbosidad at ang iba pa.